Pag nakagraduate ka, may certificate ka sa Sunday school. And then, mindful history yata one. Diba? Perla. And then, naging kaibigan ko rin, naging classmate ko rin sa Bible School. 1 year lang si Erwin. So, naging friends ko rin sila. Okay? Bible Baptist Church of Iloilo, Molo. Pastor? Maraming salamat, Pastor Sean Mark. Inisto mo tuloy ang edad ko. Kailan ba yung aking estudyante kayo sa Santa Mesa? Kasi pumunta po ako dito sa Aklan, sa Panay, 2008. So before that, ibig sabihin, naging estudyante natin si Agaya ng sinabi ni Pastor Jean Mark, hindi muna ako magwali, pero sabi ko sa siya, inunahan ko na. Nagbibigay ako ng explanation ng event na ito with scripture backup para masabi natin na hindi po natin inimbento yung ginagawa natin dito. Ito ay may basihan at ito ay sa salita ng Panginoon. Una sa lahat, i-congratulate ko yung members ng Bethlehem Bible Baptist Church or Mission sa pangunguna ni Richard Sean Mark. At kanina nagandahan po tayo sa mensahe ng kinanta ng choir, no po? Amen. At nagulat ako nung isa-isang pumunta rito, sabi ko, parang galing sa mga white lady, galing sa November 1. Pero kakaibang white lady ang mga ito White ladies for Christ. Amen? Amen. So, yan ay sa ngayon, 2.5 months na po ako na iniinda yung resulta ng surgery. Kaya hindi po ako makasinggit o makasigaw. Hindi rin ako makatawa ng malakas. Kaya kayo na lang ang pinapatawa ko ng malakas. Tawa. Ayan. Okay. Bago mag-umpisa, pagpatuloy, gusto ko na ipakilala ang delegasyon na galing sa BBCI Molo. Ako nga po si Pastor Ireneo Bugtong. Taga Luzon po ako. Hindi po ako masyadong marunong magsalita ng Hiligaynon, lalong-lalo na Aklanon. Pero nakakaintindi po kayo ng Tagalog at English, di ba? Kung rock music na, naintindihan nyo. Yung simple pa kayang English, hindi nyo ba maintindihan yan? So ipapakilala ko po ang biblical na tao na nasa simbahan sa Baptist. Ito yung pastor at ako nga po yun, by the grace of God. Tapos may mga deacons po tayong kasama, kumpleto po sila. Ipakilala ko una si Deacon Ruel Pilago. Ruel. Okay, thank you. Si Deacon Lito Takuyan. Yan. Tapos Deacon Eladio Junior. Sitchon Junior. Tandaan nyo medyo may edad na pero Abraham Daniel Tubal Senior. Okay. At saka si Deacon Elmer E. Jocadin. Yung mga sinasabi sa 2 of 1 Timothy na officers ng church, ang pastor at saka mga deacon. Amen. Yung pastor, siya ang leader ng church. Ang deacon, sila ang backup ng pastor. Amen. Ayun. May mga simbahan na walang deacon and wala namang problema pa doon. Kung kinakailangan magkaroon ng deacon one day, walang problema na magkaroon po sila. Nandito tayo sa panahon na kung saan iayos natin ang isang gawain dito sa Aklan. At nagpapasalamat ako sa presensya ng bawat pastor na nandito. 6 po kayo na nandito at dinabakapan nyo yung gawain na ito. Kayo ay saksi sa gawain na ito. Bilang suporta kay Pastor Sean Mark. Salamat sa bawat isa na naipakilalang pastor. Sandali lang, mayroon akong recess konti. Acts chapter 13.
So isang instance, isang sitwasyon ng pag-send out. Acts 13. Sabi dito, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. So makita natin dito ang church ng Antioch, local church sa Antioch. At andyan si Barnabas, andyan si Simeon, andyan si Lucius, andyan si Manaen, andyan si Saul. At sinabi rito, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Okay, nai-introduce ko yung first part ng ating delegasyon. Patayin ko po ang second part ng ating delegasyon bilang support din sa trip na ito. Si Mrs. Perla Bugtong, pwede kang tumayo. Ma'am Perla, yan po ang aking sabi kasi ng iba, better half eh. Yan ang aking whole half. Okay. Hindi po 50-50 ang relationship namin. 100% po ako sa kanya, siya 100% sa akin. Kasi kung 50-50, saan mo gagamitin yung ibang 50? Ayun yun, no? May lesson na agad, no? Kahit explanation lang ito, may lesson tayo, no? Amen? Okay, tapos, yung mga members ko, yung iba, asawa ng mga digo, Ma'am Nida Pilago, tayo. Ayan. Okay, si Mrs. Edna Sichon. Okay. Tapos si Mrs. Eden Tubal. Okay. Tapos si Supling Nina Digo Pilago, si Dariel Tilago. Okay. Ito, dumating ako noong 2008, bagong panganak, November 22. So 15 years old na itong batang ito. Okay, tapos meron po tayong tatlo pa sa logistic, no? Supportive sa ating gawain. Si Brother and Mrs. Resty and Ma'am Marivic Subika. Tayo po kayo. Okay. At si Preacher Jason Palma. Okay, yan po. So, sa makatuwid, kung wala akong nakalimutan, 14 po kami. 14 na yung bituka, walang laman. Pero ang puso, may laman sa gawain. Amen. Sila po yung piniresenta ko sa church kagabi, no prayer meeting, na representative ng church namin para saksihan ang gawain ito, para magkaroon tayo ng visa ng gawain ito. Kagaya ng sinabi ko nung una, hindi natin ini-invento ito. Nagkaroon po kami ng katibayan na sila ay representative dito. So na-enter yan sa minutes na aming church. Acts 13, they sent, sabi dito, in verse 3, separate me, verse 2, sabi ng banaan na espiritu, Barnabas and Saul, na ang pangalan ay Paul, no? For the work, sa isang gawain na kung saan tinawag ko sila. Once upon a time in the life of Pastor Shanmar, siya po ay na-sent out. As you can see later on sa history na aking babasahin. Okay? At sila ay sinugo. At ang napakalaki ang role dito, hindi lang yung Diyos Ama, hindi ang balaan na Espiritu o ang Panginoong Hesukristo na nagligtas kay Barnabas and kay Saul. Kundi ito po ang balaan na Espiritu at ang church. So makikita po natin na sa bawat gawain dapat involved at testigo ang church. Hindi natin isasantabi
yung ginagampanan ng church. Dahil ang church ay inordain ng Panginoon na siyang kumilos para isakatuparan yung Great Commission na makikita o nabasa natin or mababasa natin sa Matthew 28:19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Siya nga pala, bago ako na-opera, may inilibing ako. Pagkatapos nang ako'y ma-opera, may inilibing uli ako. Bakit mo sinisingit yan, Pastor? Kasi yun lang ang nakita ko na na time na nagwali ako. Kaya ngayon, hindi pa rin ako masyadong makawali. Kaya nagpapasalamat ako sa mga men of the church na salit-salit sila nag-preach. Amen. Yun. At yun ay kinilala rin ng local church dyan sa Molo. Now, si Preacher Sean Mark, Pastor Sean Mark, Mission Pastor Sean Mark, ay sinusunod niya itong mga alituntunin na nasa banal na kasulatan, ang Great Commission at yung pag-send out. Bakit natin ginagawa ito? Makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, isang church, ang local church sa Corinth, na kung saan andun lahat ng klase ng problema at dapat iayos yung church na ito. So si Pablo ang inatasan ng Panginoong Diyos na sumulat para ituwid yung mga pagkakamali ng mga member sa Corinthian Church. At dito nga po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, 14 verse 33, sinasabi rito ng banal na kasulatan, for God is not the author of confusion. Ang Diyos ang hindi siya ang nagpapasimula or may akda ng kaguluhan. Gusto natin na ang Bethlehem Bible Baptist Mission ay mailagay sa ayos. Tama po? Right. Para hindi kayo tawagin na bogus. O sa isa pang pananalita, kulurong. Or fake. Faking. Kasi kung naririnig mo yan sa ibang tao o sa ibang manggagawa, hindi magandang pakinggan at nakaka-simplang ng lakad. Nakaka-dismaya sa espiritu. Kaya andito po kami para bigyan ng ayos ito. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Sa verse 33, but of peace, as in all churches of the saints. Nawa, lahat ng mga local churches ay nasa kalagayang maayos. Alright. By the way, sa Great Commission, hindi lang po ang pagdaog kalag or pagsulwining ang itinuturo dito, kundi itinuturo din ng Great Commission kung paano turuan yung mga nasulwiningan. At kung paano dumami yung naturuan. At kung paano maging church yan. At kung paano yung church na yan ay kumilos na naayon sa salita ng Diyos. Alright. Ayan. Maraming may mga pastor dito na marami ng karanasan sa pagpapastor. At kung sa inyo man nag-uumpisa, ang tawag natin dyan sa nag-uumpisa, ang gawain na ito ay basic discipleship. Para sa mga pastor na nandito, kasama rin po ako, na patuloy na natututo, ang tawag dyan, advanced discipleship. Kaya kahit saan ka, kahit ako matagal na nagpapastor, ay makinig sa kapwa pastor at magbasa ng salita ng Diyos, ako pa rin ay nadi-disciple ng Panginoon sa pamamagitan ng mga turo niya dito. Amen. So, lahat po tayo ay natututo at nakikinabang
sa anumang pagwali o pagturo ng salita ng Diyos. Kaya nga, minabuti ng Panginoon na ang patungkol sa kanyang salita is, they cease not to teach and preach the Lord Jesus Christ. Hindi lang wali, kundi tudlo, pagturo. Kaya tinuturuan po natin itong mission na ito na paano lumagay sa ayos. At dahil dito nga po, sa verse 40, let all things be done decently and in order. Lahat ng bagay dapat maganap na may pagka-decente or kaayusan or in order. Ayaw natin na matawag ang gawain na ito na, anong tawag na sa Tagalog, maligalig. Okay, maligalig na gawain. Hindi establisado or questionable. So let all things be done decently and in order. Dako tayo sa sa 2 Corinthians chapter 11 verse sabi si Apostle Paul dito ay kanyang dinidipinsahan yung kanyang pagka-apostle kasi pati mismo siya hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga believers. Pino-question ang kanyang authority bilang apostle. Pero maliwanag naman na si Paul, na-encounter niya si Jesus Christ at si Apostle Paul ay naging missionary at meron pa rin siyang mga kritiko. Kaya dinipinsahan niya ang kanyang sarili. Sabi niya sa verse 23 sa 2 Corinthians 11, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, sabi niya, in labors, more abundant. Kung gawain lang, marami akong gawa. In stripes, okay, kung sa palo-palo, and above measure, hindi mabilang. In prisons, more frequent. In debts often, or of that use, 5 times receive I 40 stripes, save one, or except one. Napalo-palo rin ako, sabi niya. Thrice was I beaten with rods, once I was stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. In journeyings often, in perils or sa panganib of waters, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Sabi ni Paul, lahat ng mga kahirapan naranasan ko. Tapos isama nyo pa yung pagko-question nyo sa akin kung apostle ako, legit o hindi. Sabi niya sa verse 27, sa pagkakapoy, in weariness and painfulness, in watchings, yung hindi nakakatulog, paggabi na hindi makatulog, in hunger and thirst, in fastings, often, sabi niya, in cold and nakedness. Naranasan lahat ni Paul yan. Itong sabi niya sa verse 28, besides those things, maliban sa mga ito, aside from this, sabi niya, that are without, that which cometh upon me daily, sabi niya, the care of all the churches. May burden si Apostle Paul sa mga churches, lalo na mga churches na hindi maayos yung kalagayan. Kita mo, lahat naranasan ni Apostle Paul. Masasabi natin na wala tayo sa katiting, no? Sa mga kahirapan ni Paul. Sa mga ibang preachers yan, baka meron na kayong pwedeng ipantay dito, nakaranasan, no? Pero grabe. Pero nasa puso ni Paul ang burden, ang care, ang concern niya sa churches. Bilang isang pastor ay meron din po tayong concern sa ibang churches. Hindi para angkinin sila, hindi.
para sila ay tulungan natin na malagay sa ayos. Okay? Kaya yan po ang ating adhikain dito. Dako tayo sa Titus chapter 1. Sabi ni Paul, the apostle, meron siyang trainee na preacher. Titus the trainee. Sabi niya sa chapter 1 verse 5, for this cause, sa dahilan ito, sabi ni Paul, left I thee in Crete. Iniwan kita yan sa Crete. Alam niyo kung saan yung Crete? Sa Mediterranean. Sino mahilig sa inyo ng basketball? Sino mahilig sa Milwaukee Bucks? Sino yung pinakasikat na player doon? Giannis Antetokounmpo. Okay? Antetokounmpo. Oh, Greek yun. Giannis. Mediterranean. Yung Crete, nasa Mediterranean area. Iniwan ni Paul si Titus Cyprus doon. nun, di ba? Cyprus. At sabi niya, that thou shouldest set in Oh, Crete, ano sabi? Cyprus. Confusion. Oh, Crete. Sabi niya? Set in confusion. Tama ba? Sabi niya rito, set in order the things that are wanting or kulang, and ordain elders in every city as I had appointed thee. Ito na tayo. Itutuwid natin ang Bethlehem Bible Baptist Mission. Saan nakuha ang Bethlehem na pangalan? Of course sa Bible. Pero in respect sa pastor ni San Mark sa Masbate, yun ang pangalan, Bethlehem, no? Nag-aral si Richard San Mark sa Santa Mesa at gusto niyang bumalik sa Masbate, nagpa-send out siya. So sinend out siya ng Santa Mesa. So akin pong babasahin yung history, konting history. Itong papel na aking babasahin ay isang resolution. Pero bago ka mag-resolution, ilahad mo muna yung pangyayari. Okay. Bible Baptist Church of Iloilo Incorporated, Barangay Cochero, Molo, Iloilo City, Philippines. Resolution for membership. Whereas Preacher Sean Mark A. Santiago was commissioned by Baptist Bible Church Santa Mesa in April 2013. Whereas before and after being sent out, Preacher Santiago did some mission work in Masbate in 2012 to 2013. Whereas Preacher Santiago took over the pastorate of a Dawn Baptist Church in Aklan, Aklan, in January 2014, and thereby was accepted as being a worker. Tama pa, sir? Dawn Baptist, no? Whereas Richard Santiago resigned from said Dawn Baptist Church in Aklan in 2017. So diyan pa lang may mga karanasan na si Pastor Sean Mark. Whereas Preacher Santiago moved to Landmark Bible Baptist Church in Ibahay, Aklan, and have been welcomed as attenders and workers of that church in 2017 to 2019, and started a mission work of Landmark BBC in 2019 to 2023. Whereas after a couple of years, news broke out that Landmark BBC, alam ng karamihan ng pastor ito, that Landmark BBC has no valid authority as a church to send out missionaries. Napaka ano pala yun, napakasalimuot na kalagayan. Whereas Preacher Santiago resigned as worker and moved out from Landmark BBC. Whereas Preacher Santiago, being sent out initially from BBC Santa Mesa, has baptized some believers in the Lord.
Kayo yun. Okay? Whereas the question of Preacher Santiago's sending church is, or question of who Preacher Santiago's sending church is, came up, and he and his group were being branded as a bogus mission work by other preachers in the area, according to Preacher Santiago. Whereas the stigma, alam niyo yung ibig sabihin ng stigma? Yung parang marka sa'yo na Negative. negative. Oh. Whereas the stigma of being called a bogus assembly had taken its toll on Preacher Shanmark and fellow believers. Dahil tinatawag silang bogus, hindi magandang dinadala yan sa gawain. So dumating sa punto na hindi na maganda ito, kailangan mailagay sa ayos ito. Kaya nandito po tayo. Okay? Whereas Preacher Santiago has asked, or nakiusap, Bible Baptist Church of Molo, of Iloilo in Molo, Iloilo City, to put an end to their dilemma. Para tapusin ito. By asking its minister, Pastor Ireneo A. Bugtong, to consider commissioning Pastor Santiago. Whereas on October 29, 2023 at around 7:34 p.m., that was last Sunday, Pastor Ireneo A. Bugtong, in the presence of the deacons of BBCI Molo, called up Reverend Dennis Roquinho to inform him that Preacher Santiago requested for commissioning. So tinawagan po natin yung unang nag-commission sa kanya. Saan? Santa Mesa. Whereas Reverend Dennis D. Roquinho, a resident preacher on behalf of BBC Santa Mesa, at alam nyo po ang kalagayan ng Santa Mesa ngayon, pastorless church since the passing away of Dr. Joseph Boyd Lyons last December 24, 2021. Alam nyo yun? Mag 2 years na sa December, walang pastor yung Santa Mesa. Ngayon, ang parang caretaker doon na preacher, si Reverend Dennis Roquinho, na na-ordain doon, pero hindi siyang pastor. So siyang kinausap ko kasi hindi na ako nakapunta sa US noong November 1 para kausapin si Pastor Lyons sa kanyang puntod. Okay? Joke lang yun, ha? Pero wala nang paraan para makausap si Pastor. Mabuti na lang buhay pa si Preacher Dennis Roquinho. Sabi niya, acknowledge this information and confidently affirm during the tawag that the intended commissioning of Preacher Santiago by BBCI Molo has no problem of it being pushed through. Sabi, in other words, sige, no problem. Kung i-commission nyo siya. Whereas Bible Baptist Church of Iloilo has a biblical policy of taking into membership candidates of commissioning and authorization by way of biblical baptism and or valid transfer of membership. Bago kami mag-commission or bago mag-authorize, sinisigurado namin na yung i-authorize namin or i-commission namin ay member namin. So paano yan si Pastor Shanmark? Di magkakaroon ng membership siya. Saan magme-member? Sa magko-commission sa kanya. Saan siya member noong nung nang-commission siya nung una sa Santa Mesa? At to surprise of all surprises, ito kasama, whereas it shall be proper for Preacher Shanmark and Sister Donna May Santiago to abide by this policy of formally transferring their membership to Bible Baptist Church from BBC Santa Mesa to here, to Molo. Ma'am Donna May Santiago has been a member of Bible Baptist Church of Iloilo since 2009 and has never informed BBCI Molo of any transfer of membership to other churches. Ito yung na-surprise ako. Nang nag-eskwela si Ma'am Donna sa BBCI Molo,
from Masbate, nag-transfer siya sa BBCI Molo. Tapos hindi lang siya nakatapos ng pag-eskwela niya. So, ang kanyang membership sa BBCI Molo pa rin pala, kahit sa kasama pala kayo napadpad, no? Salimuot talaga, no? Anyway, buti na lang. Sa'yo pa rin sumasama. Okay. Kahit saan kayo napadpad. Alright, malapit na. Whereas Bible Baptist Church of Iloilo Incorporated shall receive into membership Richard San Mark A. Santiago and retains the transfer of membership of Ma'am Donna B. Santiago of BBCI Molo. Ibig sabihin, before we commission Richard San Mark, maliwanag na nag-transfer sila sa BBCI Molo kahit gaano ka short-lived. Ang ibig sabihin dito, okay, meron tayong resolution for membership. Resolved as it is hereby resolved, and having based from the foregoing facts attested verbally between and among Richard Santiago and BBCI Molo, Pastor Ireneo Butong, and the Board of Deacons, that this resolution to receive into and recognize as members of Bible Baptist Church of Iloilo Incorporated, Pastor Sean Mark and Sister Donna May Santiago, is hereby valid and approved by our affixed signatures. Okay, so ang mangyayari po bago i-commission si Pastor Sean Mark ay matransfer siya. At bilang delegate na andito mga deacon, sila ay witness ng pagta-transfer. So I will call Richard Sean Mark and Ma'am Donna May to come over and to read you the last statement. Resolved further that as representatives of Bible Baptist Church of Iloilo Incorporated, we hereby deem, okay, this two-page resolution as approved and binding this second day of November 2023, New Washington, Aklan, Philippines. So, ibig sabihin, meron pong tayong pirma at kung papayag na mag-transfer si San Mark and Ma'am Donna, who is actually still a member of BBCI Molo, kung tutuusin, ay meron siyang pipirmahan. Okay? So, sa harapan ng mga testigo, tayo po ay pipirma sa nakalaan na kasulatan. Okay. Alin may magpo-question ay hawak nito. Okay? So, itong copy na ito ay file namin para walang ligtas. Okay. So, sa mga members, baka nagtataka kayo, paano kami ngayon? Yan, tanong nyo? Ang masasagot yan mamaya. I-commission. Kasi hindi kami nagko-commission ng hindi namin member. Hindi kami nagko-commission ng hindi namin member. Okay. Paano kami? Mamaya sasagutin yan, ha? Mamaya sasagutin. Itong aking babasahin ay isang katunayan. Bible Baptist Church of Iloilo Incorporated, Barangay Cochero Molo, Iloilo City, Philippines, with email address and TIN number and SEC number dated October 19, 1982. So itong nag-authorize sa inyo, ay sa pastor niya, ay legit na local church. Okay. Ang title ay Certificate of Commission and Authorization. This certifies
For this is to certify that Preacher San Mark A. Santiago has been commissioned and authorized by the Bible Baptist Church of Iloilo in Molo, Iloilo City, to preach and teach the gospel in line with the Great Commission of our Lord and Savior Jesus Christ as mandated in Matthew 28:18-20 and related scriptures. With the blessing and approval of Bible Baptist Church of Iloilo, we have hereby affixed our signatures as representatives and witnesses to this solemn occasion, or to this second day of November 2023, signed by Deacon Takuyan, Deacon Sityon, Deacon Tubal, Deacon Pilago, Deacon Jocadin, and Pastor Bugtong. Ito po yung katunayan. Binigyan ka ba ni Pastor Lyons ng ganito noon o wala? So ito ay para, ang tawag dito, may dating. Okay. Walang pating, may dating. Okay. Okay, yan. Ito na yung ano, ipakita mo yan. Kung may nagsasabi na bogus kayo, ayan o, at back up by mga pictures ng mga members mo, at witnessed by our church, and witnessed by other preachers. Nakuha nyo? So, ito, mga kapatid, sasagutin ko na yung tanong. How about us? Okay? Paano naman kayo? Lahat ng linaptize ni Preacher Sean Mark ay technically member ng kung saan siya member. Saan siya member? Saan? Oh, technically kayo ay member. Eh, kailan na kami anong tawag sa amin ngayon? Bethlehem Bible Baptist Mission sent out by BBCI Molo. Ngayon, asan ang membership nyo? Bethlehem Bible Baptist Mission sent out by BBCI Molo. Palaging ganon? Oo. Ngayon, darating ang taon na kayo ay mag-organize at tatawagin nyo siyang pastor at independent kayo. Ngayon, from now on until the day na ma-organize kayo, saan ang membership ninyo? Bethlehem Bible Baptist Mission under BBCI Molo. Tama? One day, maybe after 2 or 3 years, depende sa pace ng growth ninyo, when that time comes for you to be organized as a church, from mission to church, pupunta kami dito para tawagin yung pastor, si Pastor Sean Mark, at kayo ay independent sa inyong gawain. Ngayon, bilang sabihin natin, anak kayo ng BBCI Molo, gagabayan namin kayo. Gagabayan namin kayo. Hindi ko may promise yung buwan, yung araw, yung mga between, para sa mga ibang pangangailangan ninyo. Pero mag-pray tayo na yung paglago ninyo ay maglago, hindi lumabo. Lumubo dapat. Amen? So, yung mga nabaptize na sa inyo, technically member kayo ng BBCI Molo. At kung may mabaptize pa, madugang lang. Pag-organize kayo later on, ayun, matatawag na Bethlehem Bible Baptist Church. Kuha nyo? In that way, wala na yung ano-anong lumilipad sa isip ng membro o pastor. Di ba? Nakakaano ng konsensya? Nakagaan na konsensya? Amen? Anong feeling mo ngayon? Feeling mighty fine? Okay, kanta yun na. So, ginapangabay ko yung 6 na pastors, if you can come here also, bilang encouragement kay Pastor, Mission Pastor ang tawag natin, Mission Pastor Sean Mark. Congratulations!
Anim nga, tatlo dyan, tatlo dito. Okay? Tatlo dito, tatlo dyan. At siyempre, pagkatapos kong manalangin ay manalangin din ang pinakatatay natin dito. Maganda na Pastor Florencio, Pastor Gahaton, Pastor Lejores, Pastor Concepcion. Okay. Okay, manalangin. Sige. At pagkatapos kong manalangin, isa sa mga deacon ang susunod. Sino sa inyo? Panginoong Diyos, nakila sa lahat. Akin pong natapos, ihayag ang paliwanag kasama ang iyong salita kung paano ang Bethlehem Bible Baptist Mission ay mailagay sa kaayusan. Salamat sa pamilya Santiago, Pastor Jean Mark, Mando na may 10 ng kanilang mga anak at mga supportive na members ng Bethlehem Bible Baptist Mission na nandito para makita nila na ang gawain na ito ay isang seryosong bagay at hindi ito minamaliit. Ito ay binibigyan ng importansya, lalo na ito ay saad o nakabase sa iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na pribilegyo na inaiatang nila, binigay nila sa BBCI Molo na maging commissioning and sending church, authorizing church sa pamilya o missionary, local missionary Santiago family. I pray, Lord, na mula sa araw na ito, bit-bit at dala ng malinis na konsensya at maluwag, gaan na puso at kaisipan na maayos. Ang mga membro ay maglilingkod sa iyo na walang mga pasubali, walang agam-agam. Palaguin mo ang gawain na ito, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po sila sa mga pangangailangan nila, physical, material, lalo na spiritual, na maging matatag po sila, Panginoon Diyos. Salamat sa kapwa manggagawa na nandito na saksi sa pangyayari at sa representative ng BBCI Molo, ang mga miyembro at mga dito. Salamat sa kanilang presensya also. Dalangin ko na ang gawain ito ay isa sa pinaka-memorable bahagi or pangyayari sa buhay ng Bethlehem Bible Baptist Mission. Salamat po at ito ay aming ginadalangin at binibigyan kayo ng kapurihan, Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas sa Panginoon. Amen. Balaan na may salamat kit sa sining natin ang Ginoo nga ang isa ka handong picture Sharma matigayon ni sa sining natin Ginoo. Salamat sa mga kaayo na ini natigayon ni Ginoo sigon sa imong pinatulo. Lord, I pray nga padayon mo nga kabayan ng Mission Church tungkol sa iyang mga membro na sa pag-resolve sining problema nga nanging kabukatan nila may maging dako na nga encouragement sa ila Ginoo nga mapadayon ang hiliputon sa diri nga lugar kag magapadayon ang iwag ng Ginoo diri kag tanong ang imo cornerstone nga ini mangin hiliputon na magpadayon sa pagtandao sa kalag sa sining nga lugar Ginoo. Lumayi sila Ginoo, tumundi sila sa ilang mga needs, hindi lamang financial, material, kundi Ginoo spiritual. At salamat man sa mga kauturan ng mga pastor diri sa
neighbor nila, kabay Lord nga iniman sila, amin padayon namin Kabay Manila sa ilaman nga pagpadayon siningi itong nilin na lugar. Ang Ginoo pasalamatan, kabay nga ang imong grasya, ang imong pagpakamayo, magpadayon sa sining mission sa kaya manamay ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo sa imong mundo. Mabilin nga nakadugo ulo, yung mga mata, bukas ang dulonggan. Last prayer from Pastor or Bayog Pastor Ale Perez. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa tagumpay po na hinihingin po sa amin sa araw nito, sa pagtatalaga po kay Pastor Shermac na maging isang missionary po sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang gawain, nasa na po ito'y marami pang mga kaluluwang maakay sa inyo Panginoon, idagdag sa inyong iglesia sa lugar na ito Panginoon. Salamat sa inyo pong kabutihan, salamat po sa pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po kay Pastor Bugtong na naging instrumento upang ang mission work na ito ay ma-send out at magkaroon sila ng proper na o tamang pagtatalaga po sa kanila Panginoon at paggabayan niyo po si Pastor Shermac at ang kanyang pamilya. Bigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan sa araw-araw sa araw-araw Panginoon. At ganoon din po ang mga miyembro ng iglesia ito Panginoon na sana po ay sila po ay maging katuwang ng kanilang pastor sa pagpapatuloy po na pagpapalago ng gawain sa lugar na ito Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga naiwan pang gawain at ang lahat na ito ibinibigay po namin sa inyo ang kapurihan at ikaw lang po ang dapat purihin sa lahat ng inyo pong ng aming mga ginagawa sa lugar na ito sa mundo ito Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat na ito pinapanalangin po namin sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Manatili po tayo o mag-picture taking muna, no? Lahat na nandito. Pastor wife to be. Hindi ko mawala yung pagdating natin. So, salamat po namin sa memorably. Napakasaya po na time na sa amin din na mission po dito sa Washington. Ngayon po ay nais po namin ikaloob at i-honor ka Panginoon sa aming mga offerings na ibibigay sa umaga na ito. Lahat po ito ay pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga pastors, mga friends, salamat po andito kayo. At siyempre, hindi ako maging pastor kung wala hindi sila. Siyempre ang mga members si Mega Mission. Amen? Amin po na tayo ng closing song. Okay na ba? 118 sa ating hymnals. Victory in Jesus. Amen.